Isang mapagmahal na gabi po sa lahat ng nakikinig sa Kwentong Puso. Ako po si Clara at gaya ng dati, samahan niyo akong muli sa paglalakbay na ito ng damdamin. Ang pag-ibig minsan hindi lang masarap pakinggan. Minsan ito ay isang matinding laban na susubok, hindi lang sa puso mo kundi pati sa dangal mo. Sabi nila, ang hiya daw ang pinakamabigat na ginto sa Pilipinas. Pero paano kung ang hiya na iyan ang maging dahilan para mawala sa iyo ang lahat, pati ang mga anak mo? At paano kung ang pagpapatawad na lang ang tanging susi para muling mabuo ang isang pamilya na hindi mo inakalang kailangan mo? Pakinggan po natin ang kwento ni Serena. Huwag kang pumasok dito, gold digger. Para itong malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Serena. Matalim na sigaw. Naalala niya iyon mismo ang tinig ni Maris Solano, ang sikat na fiancé ni Adrian Villafuente. Nakatayo si Serena sa gilid ng covered court ng public school. Nandoon siya para sa meeting ng PTA. Hindi niya inasahang makikita si Maris. Pero ang nakita niya, hindi lang si Maris. Nandoon si Maris, nakasuot ng puting damit na parang bagong laba. Katabi niya si Ramona Villafuente, ang stepmother ni Adrian, ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng ultimatum 7 taon na ang nakalipas. Ikaw ang sikat na Serena Ramos, marahang sabi ni Ramona, pero ang boses niya parang latigo. Ang babaeng gumagamit sa sarili niyang mga anak para mag-extort. Parang huminto ang oras. Ang lahat ng mga magulang na nakatayo tumingin kay Serena. May nagbulungan. Pakiramdam ni Serena, parang nasusunog ang buo niyang pagkatao. Extort? Gold digger. Mabilis siyang lumingon sa pintuan. Pero ang nakita niya, hindi ang inaasahan niyang pagtakas. Nandoon si Adrian, nakatayo sa pintuan. May kausap sa telepono. Hindi siya nakatingin. Pero alam ni Serena, naririnig niya. Parang may humampas sa puso ni Serena. Naramdaman niya ang init ng hiya sa kanyang muka. Hindi ang akusasyon ni Ramona ang pinakamasakit, kundi ang hindi pagtingin ni Adrian, ang pag-iwas niya. Tingnan mo, sabi ni Maris, boses ng aasar. Wala nang hiya si Serena. Lumapit siya sa opisina ni Adrian, nag-iwan ng sulat na humihingi ng tulong. Pero ang totoo, pera lang ang gusto niya. Nakita mo na, dagdag ni Ramona, mas malakas na ang boses para marinig ng lahat. Akala niya makukuha niya sa awa si Adrian. Nag-a-apply for a job, pero sa likod, she was demanding a monthly allowance. Ang tawag diyan, modus. Naramdaman ni Serena ang tingin ng mga kapitbahay. Nakita niya si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya na madalas niyang kainan, na tila umiiling na may pagdudududa. Ang chismis ay mas mabilis pa sa hangin. Sa isang iglap, hindi na siya si Serena na matiyagang nag-aalaga ng 3 anak, kundi ang Serena na sinira, ang pamilya ni Adrian. Ang masakit, totoo ang tungkol sa sulat. Pumunta siya sa opisina ni Adrian. Hindi para manghingi ng pera, kundi para mag-apply bilang janitress. Kinailangan niya ng trabaho. Napilitan siyang lapastanganin ang sarili niyang pride, ang hiya niya, para sa mga anak niya. Pero tinanggihan niya ang allowance. Hindi niya hinawakan ang pera. Ni Cinco, bakit ka tahimik, Adrian? Sigaw ng kanyang isip. Huminga si Serena ng malalim. Tumingin siya kay Ramona, diretso sa mata. Ang kanyang boses, mahina pero matatag. Hindi ko hinawakan ang pera mo, Ramona. Liar! Sigaw ni Maris. May picture kami. Ang photographic evidence na sinasamantala mo ang sitwasyon. Nag-threaten ka pa na kunin ang guardianship ng mga bata. Naramdaman ni Serena na may luhang dumaloy sa pisngi niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalang katarungan. Muli, tumingin siya kay Adrian. Nakababa na ang telepono niya. Nakatingin na siya. Hindi siya tumayo. Hindi siya umalis. Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi siya kumilos. Naramdaman ni Serena ang kirot. Mas masakit pa sa sinasabi ni Ramona. Sinakripisyo ko ang lahat para protektahan ang tumingin si Ramona sa paligid. Tumaas ang boses. Dahil dito, sabi niya, tinuro si Serena, para protektahan ang pangalan ng Villafuente at para sa kaligtasan ng 3 bata. We will sue for full guardianship. Huwag mong asahan na makikita mo pa sila, Serena. Parang may tinik na nakabara sa lalamunan ni Serena. Guardianship. Ang banta ni Ramona, hidandan na sa pasiptumipilis sa donidara para Ramona. Hindi lang ito hiya. Kinuha na ni Ramona ang puso niya. Hindi siya nakagalaw. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Adrian bago siya nagmamadaling lumabas ng covered court. Kasunod ni na Ramona at Maris. Ang natira, ang matinding katahimikan at ang titig ng mga kapitbahay. Naglakad siya palabas. Walang nagsasalita. Walang nagtatanong. Pero alam niya, ang tingin ng mga tao sa tundo, mas matalim pa sa kutsilyo. Pumunta siya diretso sa karinderya ni Aling Nena. Ang karinderya na araw-araw niyang kinakainan. Aling Nena, sabi niya, halos pabulong. Nakatalikod si Aling Nena, naglilinis ng mesa. Hindi siya lumingon. May bayad ka pa sa akin, Serena. 3 araw na, sabi ni Aling Nena, ang boses, walang emosyon. Alam ko po, Aling Nena, pasensya na po. May nangyari lang po sa trabaho. Hinarap siya ni Aling Nena. Ang dating malambing na muka, ngayon ay matigas.
Trabaho? Ang pagpunta sa mga Villafuente? Trabaho ba yon, Serena? Tanong niya. Mabait ka, Serena. Matino ka. Pero bakit mo gagawin yan? Hindi ka namin inakala na gold digger. Iyon na, ang chismis ay kumalat na. Mula sa paaralan hanggang sa barangay, naramdaman ni Serena ang hiya na tumakip sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito tungkol kay Adrian. Ito ay tungkol sa respeto na matagal niyang binuo sa komunidad. Hindi po totoo yan, Aling Nena. Pakiusap niya. Pinipilit lang po nila akong, huwag mo na akong dayain pa, Serena. Putol ni Aling Nena. Kilala ko ang mga Villafuente. Wala silang ginagawang walang dahilan. Kung hindi ka guilty, bakit ka aakusahan? Hindi siya makahinga. Ang sakit ng paghuhusga ay mas masakit pa sa suntok. Hindi na siya bumalik sa karinderya. Nagkulong siya sa bahay kasama ang 3 anak, Ami, Nara at Lenny. Nagtataka kung bakit hindi siya lumalabas. Mama, bakit po hindi tayo bumili ng pandesal kay Aling Nena? Tanong ni Ami. Busy lang si Mama. Anak, sagot niya. Ang totoo, wala na siyang lakas ng loob na lumabas. Hindi na niya kaya ang mga tingin. Ipipipipiyaso. Samantala sa isang high-rise office building sa Makati, nakatitig si Adrian sa photographic evidence na inilapag ni Ramona sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ni Serena, may hawak na sobrang puti. Ito ang pruweba, Adrian, sabi ni Ramona. Ang boses kalmado, nang hihingi siya ng allowance. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na tinulungan mo siya noon? Hindi siya sumagot. Oo, nagsinungaling siya kay Ramona. Sinabi niya na binigyan niya si Serena ng kaunting tulong para lang matigil si Ramona sa pangungulit. Hindi ko alam na nagbabanta siya, bulong ni Adrian. Nagbabantay, Adrian? Mariing sabi ni Ramona. Kaya kailangan nating ipagtanggol ang pamilya. I-deny mo siya. I-deny mo ang bata. Ipadala mo sa social media ang statement ng Villafuente na walang kinalaman ng Villafuente sa gold digger na yan. Hinawakan ni Adrian ang baso ng tubig. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko magagawa yan, Tita Mona. Sabi niya, bata sila? Sila ang mga anak ko. Tumayo si Ramona. Ang mukha niya nagdilim. Hindi mo magagawa. Ulit niya, nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin, Adrian? Ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng kumpanyang ito. Ako ang nagprotekta sa pangalan ng Villafuente nang mamatay ang tatay mo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang ulo. Ang bigat ng obligasyon sa kanyang mga balikat. Utang na loob. Hindi niya kayang sirain ang respeto at utang na loob na ito. Si Ramona ang nagbigay sa kanya ng lahat. Sige, mahinang sabi ni Adrian. Ako na ang bahala sa statement. Pero sa kanyang isip, nagsisimula siyang magduda. Bakit tinatago ni Ramona ang lahat? Ang mga mata ni Serena noong nakita niya ito sa covered court. Hindi iyon ang tingin ng isang sinungaling. May isa pang lihim. Pipe. Pag-uwi niya, nakita niya si Maris. Nakangiti ito. Buti naman at matauhan ka na, Adrian. Ang praktikal lang, di ba? Wala namang mawawala sa'yo, sabi ni Maris. Wala bang mawawala? Bulong ni Adrian. Kinabukasan, sa opisina ni Adrian, nasa table niya ang isang notification, isang legal document mula sa korte. Hindi ito galing sa Villafuente, galing ito kay Serena. Notice of appearance, Serena Ramos, self-represented. Pero may isa pang document, isang kopya ng petisyon para sa temporary guardianship filed on behalf of Adrian Villafuente. Si Ramona ang nag-file. Nang hindi niya alam, Tita Mona, bulong ni Adrian. Parang may pumutol sa kanyang hininga. Ginawa mo ito nang wala akong pahintulot. Sa bahay ni Serena, kalagitnaan ng gabi, isang matandang envelope ang dumating galing sa court. Binuksan niya ang laman, summons for custody and guardianship hearing. Hindi na lang ito banta, ito na ang laban. Niyakap niya ang 3 anak, mahimbing na natutulog. Hindi ko hahayaan na kunin ninyo ang mga anak ko. Napakalamig ng hangin sa loob ng opisina ni Adrian. Mas malamig pa kaysa sa salamin ng bintana. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, hawak ang summons ng korte. Temporary guardianship. Hindi niya alam kung anong mas nakakagalit, ang ginawa ni Ramona o ang katotohanan na napilitan siyang maging tahimik. Tumawag siya ng isang confidential investigator. Hindi siya nagtanong tungkol kay Serena. Nagtanong siya tungkol sa sarili niyang nakaraan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa 7 taon na ang nakakaraan, utos niya. Ang mga taong kausap ni Tita Mona, lahat ng galaw niya sa Manila sa mga panahong iyon, hindi niya kayang harapin si Ramona. Ang bigat ng utang na loob at respeto ay parang tanikala, pero ang pagkawala ng mga anak niya mas masakit pa. Kaya tinago niya ang pag-imbestiga. Sa kabilang dako ng Maynila, si Serena naghahanap ng trabaho. May hawak siyang resume na hindi pa matanggap-tanggap. Pumunta siya sa legal aid office pero sinabihan siyang ang kaso laban sa Villafuente ay too high profile. Wala silang kakayahan. Patawad ma'am, sabi ng staff. Kahit ang mga private lawyer takot humawak ng kaso laban sa kanila. Naramdaman niya ang kawalang pag-asa pero naalala niya ang mukha ng 3 anak niya. Hindi ako susuko.
Isang linggo ang lumipas. Bumalik ang investigator ni Adrian na may dalang isang lumang brown envelope. Sir, mahirap pong kumuha ng impormasyon, sabi ng investigator. Pero may nakita akong isang resibo galing sa isang maliit na law firm sa Quezon City. 7 taon na ang nakakaraan. Inilabas ni Adrian ang resibo. Nakasulat doon, Payment for Notarization of Waiver. Malamig ang kamay ni Adrian. Waiver. Ito ang sinabi ni Ramona na waiver na pinirmahan ni Serena para sa isang sum of money. Anong waiver ito? Tanong ni Adrian. Hindi ko alam, sir. Sagot ng investigator. Pero ang law firm na ito, kilala sa mga kaso ng abandonment of custody. Pumikit si Adrian. Naisip niya ang pagkadismaya at hiya ni Serena. Naisip niya kung gaano siya kawalang silbi. May pinirmahan ba si Serena? Hapon, sa bahay ni Serena. Nakaupo si Serena sa sahig, nag-iipon ng resibo at lumang bank statements. Naghahanap siya ng kahit anong pruweba na wala siyang allowance na tinanggap. Nawalan na siya ng pag-asa. Bigla may kumatok, isang bata. Ate Serena, sabi ng bata. Pinabibigay po ito ng nagtitinda sa labas. Sabi, huwag kang bumigay. May naniniwala sa iyo. Isang maliit na papel, nakasulat doon. Attorney R. Ledesma, Legal Support. Pro 9X, XXX6XX. Nakatitig siya sa papel. Ito ba ang sinasabing golden moment? Isang estranghero, bigla siyang nagkaroon ng lakas. Ang mundo, hindi pa pala ganap na bumigay sa Villafuente. Agad siyang tumawag. Sa gabi, si Adrian ay nag-iisa. Naisip niya ang kanyang yumaong ama. Naisip niya ang tindi ng respeto na binibigay niya kay Ramona. Kung nanay mo siya, dapat magtiwala ka. Pero ang mga anak niya, ang puso niya, hindi niya sinasadyang mapadaan sa lumang kahon ng kanyang ama. Sa loob, may nakita siyang isang lumang picture frame na may sirang salamin. Picture niya at ng ama niya. Sa likod, may nakasulat na maliit na Tagalog. Ang katotohanan, hindi kailanman magtatago. Kinabukasan, sa parking lot, naglalakad si Serena papuntang jeepney. Biglang may humarang sa kanya, si Maris. Serena? Malamig na sabi ni Maris. May hawak siyang isang brown bag. Ibinigay niya kay Serena. Kabanata o patron na ito, ang paghaharap. Nakatitig si Serena sa bag. Puno ito ng pera, mga 100,000, galing kay Adrian. Sabi ni Maris, ayaw niyang may makita ang mga Villafuente na nag-aagawan kayo. Kaya praktikal lang, tanggapin mo na at i-drop mo ang kaso. Hindi ko tatanggapin ang maruming pera ninyo, matigas na sabi ni Serena. Ngumiti si Maris. Kinuha niya ang cellphone niya. Say cheese! Mabilis siyang kumuha ng litrato habang hawak ni Serena ang bag ng pera. Sinusubukang itulak ito palayo. Ito ang gagamitin ko sa korte, Serena, banta ni Maris. Ang pruweba na ikaw mismo ang nangungotong. Naramdaman ni Serena ang kaba. Tinulak niya ang bag. Tumila po ng pera sa lupa. Hindi ako gold digger, Maris, sabi ni Serena. Ikaw ang ahas sa buhay ni Adrian. Tumawa si Maris. Tumingin sa paligid. Tingnan natin kung sino ang magsasabi ng totoo sa korte. Mag-isa ka lang, Serena. Kami, marami. At kami ang may pera at power. Bumalik si Adrian sa opisina. Ang galit niya, nagliliyab. Hindi na ito tungkol sa hiya o utang na loob. Ito ay tungkol sa katotohanan at manipulasyon. Inilapag niya ang resibo ng waiver sa mesa ni Ramona. Ano ito, Tita Mona? Tanong ni Adrian. Ang boses niya, mababa, pero nanginginig. Ano itong waiver na pinapirmahan ninyo kay Serena 7 taon na ang nakakaraan? Kalmado si Ramona. Tiningnan niya ang resibo at tumawa ng bahagya. Wala yan, Adrian. Isang simpleng kasunduan lang na huwag kanyang guluhin pagkatapos ng nangyari. Nangyari? Galit na tanong ni Adrian. Ang nangyari ay nagbunga ng 3 bata at ito, kasunduan na huwag siyang manggulo. Ano ang kapalit? Pera? Siyempre, sagot ni Ramona. Wala namang nag-aalay ng katawan ng walang kapalit. Pinapunta ko siya noon sa abogado para lang maayos ang lahat bago ka ikasal kay Maris. Iyan ang obligasyon ko sa pangalan ng Villafuente. Naramdaman ni Adrian ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Nagsinungaling siya noon kay Serena. Sinabi niya na wala siyang kasintahan pero alam niya si Ramona ang nag-arrange ng lahat. At ang tungkol sa allowance na sinasabi ninyo, sabi ni Adrian, tumingin kay Maris na pumasok sa opisina. Sinong nagbigay ng pera at bakit may picture? Nagkatinginan sina Ramona at Maris. Ako ang nagbigay ng pera, sabi ni Maris, nakangiti. Under my instructions, para lang mabayaran ang kanyang silence. Nag-aalala ako sa reputasyon mo. Tapos, nakita kong nakikipag-ugnayan pa rin siya. So I took the photographic evidence. Serena holding the money para may laban tayo sa korte. Napaatras si Adrian. Liar. Hindi niya alam kung sino ang mas sinungaling. Wala siyang karapatan na kunin ang mga anak ko, sigaw ni Adrian.
Wala rin karapatan si Serena. Mabilis na sagot ni Ramona. Tingnan mo ang mga records niya. Ni hindi niya kayang panatilihin ang isang stable job. Mag-isa siya, mahirap, at may banta pa sa kaligtasan ng mga bata. Iyan ang katotohanan sa korte. Naramdaman ni Adrian ang hiya para sa sarili niya dahil alam niyang may punto si Ramona. Sa mata ng batas at sa mata ng lipunan, si Serena ang dehado at dahil sa financial instability ni Serena, matatalo siya. Sa isang maliit na coffee shop, nakaupo si Serena kasama si Atty. Ledesma, ang pro bono lawyer na tumulong sa kanya. Ang kaso ninyo, Serena, ay mahirap, sabi ni Atty. Ledesma. Ang financial stability at ang reputation ninyo ang gagamitin nila laban sa inyo. Kailangan nating patunayan na hindi kayo gold digger. Ipinakita niya kay Atty. Ledesma ang litrato. Ito ang gagamitin nila sa korte, sabi ni Serena. Hiniwalay ko ang pera pero nahuli niya ako sa perfect moment. Mapanlin lang, bulong ni Atty. Ledesma. Pero may isang bagay tayong hindi nila kayang bilhin. Ano po? Tanong ni Serena. Ang iyong pagmamahal at ang katotohanan ng pagpapatawad mo, sagot ni Atty. Ledesma. Hindi tayo magbibigay ng emotional testimony. Magsasabi lang tayo ng totoo. Ang totoo tungkol sa threatening letters na ipinadala ni Ramona sa iyo noong una kang umalis. Inilabas ni Serena ang isang bundle ng lumang sulat. Mga sulat na nagbabanta, nagsasabi na kukunin ang mga bata kung hindi siya lalayo. Kinabukasan, tense ang atmosphere sa korte. Nandoon si Adrian, nakaupo sa gilid ni Ramona at Mariz. Hindi siya tumingin kay Serena. Pumasok si Serena, bitbit ang isang lumang folder. Mag-isa siya. Sinimulan ni Atty. Ledesma ang argumento. Tahimik at matatag. Your Honor, ang akusasyon na gold digger at extortionist ay walang basihan. Walang kaukulang financial trail ng allowance na tinanggap niya. Tumayo ang Villafuente lawyer. Your Honor, may bago kaming evidence. Inilabas niya ang photographic evidence ni Maris. Si Serena, may hawak na brown bag. Ito po ang pruweba na tinanggap niya ang pera, sabi ng abogado. At ang huling ebidensya, si Serena Ramos knowingly waived her paternity rights 7 years ago for a sum of money. Parang tumama ang kidlat sa korte. Nakita ni Serena ang mukha ni Adrian. Walang galit, puro gulat. Waiver. Hindi alam ni Serena ang tungkol sa waiver na yon. Ang alam niya, nagbanta si Ramona na aagawin ng mga bata. Pero waiver, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Napatingin siya sa mukha ni Adrian. Nakita niya ang isang bahagyang tingin ng pagdududa sa mga mata nito. Nag-aalala siya. Hindi ba siya naniniwala sa akin, Adrian? Nanginig ang labi ni Serena. Waiver. Alam niya na hindi siya pumirma ng anumang waiver na nagsasabing tinanggap niya ang pera kapalit ng pag-abandona sa mga karapatan ni Adrian. Your Honor, matatag na sabi ni Atty. Ledesma, ang waiver na ito ay walang bisa. Ang kliyente ko ay binalaan noong panahon na iyon. Siya ay nasa duress at emosyonal na sinasamantala ni Genga Villafuente. Tumayo ang abogado ng Villafuente. Ang duress ay isang alibay lamang, Your Honor. Walang ebidensyang medical o legal na nagpapatunay na siya ay binalaan. Ang isang waiver na may notary public ay may bigat sa batas. Nakatingin si Adrian kay Serena. Napansin niya ang panginginig ng kamay nito. Duress. Naalala niya ang resibo na nakita niya. Tumayo siya, walang pahintulot. Your Honor, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at nagulat ang lahat. Maaari bang magbigay ng pahayag? Mr. Villafuente, ikaw ba ay kinakatawan ng legal counsel? Tanong ng huwes. Opo, ngunit may kailangan akong malaman. Tumingin siya kay Serena na may luha sa mata. Serena, totoo ba? Totoo bang may binigay sa iyo si Tita Mona na allowance kapalit ng katahimikan mo? Nakita ni Serena ang pagdududa sa mga mata ni Adrian. Hindi ito galit. Ito ay pagsisisi at kawalang katiyakan. Naramdaman niya ang sakit. Hindi lang hiya, kundi pagtataksil sa tiwala. Wala akong kinuha, Adrian. Matigas na sabi ni Serena. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na huwag akong kukuha ng kahit ano. Na ang dangal ko ang pinakamahalaga. Pero may pinirmahan ka, sigaw ng abogado ni Ramona. Tumingin si Serena sa huwes. Ang pinirmahan ko, Your Honor, ay isang confidentiality agreement na hindi ko kailanman guguluhin ang buhay ng mga Villafuente. Hindi ko pinirmahan ang waiver of paternity rights kapalit ng pera. Sa bahay, galit na galit si Ramona. Anong ginawa mo, Adrian? Bakit ka nagsalita sa korte? Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Tita Mona, sabi ni Adrian, pagod. Bakit may waiver of paternity rights? Kung ang pinirmahan niya ay confidentiality agreement lang, bakit may waiver na nagkakahalaga ng malaking halaga? Kasi, Adrian, malakas na sabi ni Ramona, ginagawa ko ito para sa iyo. Masisira ang pangalan mo, ang kumpanya, ang utang na loob mo sa akin, Adrian. Sinuportahan kita mula ng bata ka pa. Ngayon, gusto mo ba akong baliktarin para sa isang babaeng gold digger? Naramdaman ni Adrian ang bigat. Utang na loob.
Hindi niya kayang sirain ang respeto na ipinakita niya kay Ramona sa loob ng mahabang panahon, pero nakita niya ang mga mata ni Serena sa korte. Hindi iyon tingin ng sinungaling. Bumalik si Adrian sa investigator. Hanapin mo ang notary public na nag-notarize ang pang waiver na ito, utos ni Adrian. Kailangan kong malaman kung sino ang talagang nagpirma at kung sino ang nagbayad sa notary fee. Pipilider, sa bahay ni Serena. Hawak niya ang mga lumang threatening letters ni Ramona. Sana sapat na ito, bulong niya. Mama, sabi ni Lenny, ang isa sa triplets. Nagawa na po ba ni Tito Adrian ang pangako niya? Anong pangako, anak? Sabi niya po, hindi na siya magtatago. Pero bakit po parang nagtatago pa rin siya? Ang tanong ng isang bata, mas matalim pa sa sinasabi ni Adrian. Kinabukasan sa Legal Aid Office, may nag-iwan ng isang sealed envelope sa desk ni Serena. Hindi ito galing kay Adrian. Galing ito sa notary public na nag-notarize ng waiver. Sa loob, isang kopya ng affidavit na nagpapatunay na si Ramona Villafuente ang nagbayad ng notary fee at ang signature ni Serena sa waiver ay peking lagda. Dahan-dahang napahagulgol si Serena. Ito ang kailangan niya, katotohanan. Agad siyang pumunta sa korte. PTDP. Ang desisyon ng huwes ay papalapit na dahil sa financial instability ni Gronong Ramos at ang unpaid debts niya. Ang korte ay nagdesisyon na biglang pumasok si Serena. Humahangos, Your Honor, may bago po kong ebidensya. Ang katotohanan sa likod ng waiver. Inabot niya kay Attorney Ledesma ang affidavit. Tiningnan ni Adrian si Serena. Nakita niya ang lakas at dangal nito. Sa sandaling iyon, alam niya. Si Ramona ang sinungaling at dahil sa utang na loob at hiya, hinayaan niya ang kanyang mga anak at ang babaeng minahal niya na masira. Hihilingin ko po ang compulsory mediation, sabi ni Adrian. Ngayon, tumayo siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-amin. Kailangan po namin ng isa pang paghaharap para sa kapakanan ng mga bata. Ang huwes ay nag-isip. Ang korte ay pumapayag, compulsory mediation bukas ng umaga. Ang silid ng mediation ay maliit at claustrophobic. Nandoon si Serena at Attorney Ledesma. Sa kabilang dako, si Adrian mag-isa. Wala sina Ramona at Marius. Sinabi ni Adrian na siya lang ang a-attend. Handa ka na ba, Adrian? Mahinang tanong ng mediator. Tumango si Adrian. Ang kanyang muka walang kulay. Serena, nagsimula si Adrian. Ang boses, nanginginig. Alam kong wala akong karapatan na magsalita, pero kailangan kong sabihin ang lahat bago pa maging huli ang lahat. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam ang tungkol sa waiver, sabi niya. Nalaman ko lang na nagpadala ng pera si Maris para ipatahimik ka, pero hindi ko sinadyang manahimik nang akusahan ka ni Tita Mona. Natatatakot ako na masira ang pangalan ng Villafuente. Hindi nagsalita si Serena. Tiningnan lang niya si Adrian. Wala siyang makita kundi hiya at pagsisisi sa mukha nito. Ang utang na loob ko kay Tita Mona napakalaki, patuloy ni Adrian. Ipinadama niya sa akin na kung hindi dahil sa kanya, wala ako. Kaya ang respeto ko sa kanya mas matimbang kaysa sa puso ko. Iyon ang kahinaan ko. Kahit sa harap ng mga anak mo, Adrian. Tanong ni Serena, ang boses basag. Alam mo ba kung gaano kasakit ang hiyahin sa harap ng buong barangay? Ang tingin ng mga kapitbahay ko, mas masakit pa sa sinasabi ni Ramona. Niyuko ni Adrian ang ulo. Hindi ko alam kung paano ka mapapatawad, Serena, sabi niya. Pero nalaman ko na ang signature sa waiver ay peke. At si Ramona ang nagbayad sa notary public. Mayroon ka bang ebidensya na pinilit ka niya? Inilabas ni Serena ang lumang bundle ng threatening letters. Itinapon niya ito sa mesa. Basahin mo, utos ni Serena. Basahin mo ang mga salitang ginamit niya para gawin akong lunatic na babaeng nagbabalak na magpakamatay. Kinuha ni Adrian ang mga sulat. Binasa niya ang bawat linya. You are a disgrace. You will lose everything. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko. Nanginginig ang kamay ni Adrian. Naisip ko na dangal ang pinrotektahan ko. Pero ang pinrotektahan ko, Adrian, ay ang pagkukunwari ni Ramona, sabi ni Serena. Ang mga anak ko, walang tatay dahil natakot ka. At gold digger ako sa tingin ng lahat dahil nanahimik ka. Patawarin mo ako, Serena, bulong ni Adrian. Huwag mong isipin na wala akong regret. Matapos ang isang oras, ang mediation ay hindi nagtagumpay, sabi ng mediator. Pero may nakita akong common ground, ang kapakanan ng mga bata. Tumayo si Adrian. Lumapit siya kay Serena. Inilabas niya ang kanyang palad. Gusto kong tulungan ka, Serena, sabi niya. Bilang ama nila, hindi bilang Villafuente. Tiningnan ni Serena ang kamay niya. Ito ang kamay na hindi kumilos para sa kanya noong una. Huli na, Adrian, sabi ni Serena malumanay. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ipagtanggol ang mga anak ko. Ang dangal ko, hindi ko kailanman ibibigay sa iyo o kay Ramona. Umiling siya. Piat,
Sa gabi, sa bahay ni Serena, tahimik ang mga bata. Nandoon si Serena, naghahanda ng kape. Biglang may kumatok. Nandoon si Amy, ang isa sa triplets. Hawak niya ang isang drawing. Mama, sabi ni Amy, hindi po kami nagagalit kay Tito Adrian. Sabi po ni Tito Adrian sa akin, may mga pagkakataong ang pag-ibig ay isang palaisipan pero hindi ko nahahayaan na mawala kayo. Naramdaman ni Serena ang kirot. Ang mga salita ni Adrian ginagamit na niya ang mga anak nila. Pero hindi. Ito ang puso ni Adrian na nagsasalita. Kinabukasan, tumawag si Adrian sa kanyang personal assistant. Gusto kong kanselahin ang lahat ng appointments ko sa susunod na linggo. Utos niya at maghanda ng isang public statement. Hindi ito tungkol sa Villafuente. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tinawagan niya ang kanyang abogado at sinabi, huwag niyong tulungan si Tita Mona. Kailangan kong kumilos ng mag-isa. Purity, kinagabihan. Nag-iisa si Ramona sa opisina. Isang matandang lalaki ang pumasok. Nakita niya ang isang litrato ng yumaong asawa ni Ramona. Magandang gabi, Ramona, sabi ng matandang lalaki. Nagulat si Ramona. Sino ka? Hindi mo na ako nakikilala. Tanong ng matandang lalaki. Isang ngiti ng poot ang nasa kanyang labi. Ako ang tunay na ama ni Adrian. At alam ko ang lahat ng ginawa mo, Ramona. Hindi makapaniwala si Ramona. Tunay na ama? Wala akong kilalang tunay na ama ni Adrian. Sigaw ni Ramona. Wala nang sino man ang nakakaalam. Patay na ang lahat ng... Patay na ang asawa mo, Ramona. Putol ng matandang lalaki. Hindi pa ako. Umalis ka. Tatawag ako ng security. Hindi na kailangan, sabi pinang lalaki. Tumalikod. Basta tandaan mo, Ramona, ang kasinungalingan mo may expiration date. Umalis ang matandang lalaki. Naiwan si Ramona, nanginginig. Ang kanyang plano na aggawin ang mga bata at sirain si Serena ay nagiging komplikado dahil sa isang lihim na matagal na niyang inilibing. Kinabukasan, Adrian's office. Naghanda si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Public statement. Bago siya lumabas, tumawag siya kay Maris. Maris, cancelled na ang kasal. Huwag ka nang magpakita sa opisina. Pakiusap, maging practical ka. Wala nang kasal. Wala nang Villafuente. Sinisira mo ang lahat, Adrian! Sigaw ni Maris. Para sa isang babaeng gold digger. Hindi siya gold digger, maring sabi ni Adrian. At ako ang nagkamali. Hindi na ako magtatago. Sa gabi, sa tondo, tahimik si Adrian na pumasok sa barangay ni Serena. Suot niya ang isang lumang polo shirt at maong, hindi ang kanyang signature suit. Pumunta siya diretso sa karinderya ni Aling Nena. Napatingin si Aling Nena sa kanya. Galit pa rin. Anong ginagawa mo rito, Villafuente? Tanong ni Aling Nena. Hindi ka welcome dito. Sinira mo ang buhay ni Serena. Alam ko, Aling Nena, sabi ni Adrian. Yumuko siya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo at sa lahat ng nasira ko. Nagulat si Aling Nena. Ang chismis na kumalat dito, hindi totoo. Patuloy ni Adrian. Hindi ako noon nanahimik dahil naniniwala ako kay Tita Mona. Nanahimik ako dahil sa takot ko. Takot na masira ang pangalan ng pamilya ko. Kinuha ni Adrian ang isang basahan. Nagsimula siyang maglinis ng mga mesa sa karinderya. Ano bang ginagawa mo? Tanong ni Aling Nena. Pagbabayad, Aling Nena, sagot ni Adrian. Hindi ng pera, kundi ng hiya. Naluha si Aling Nena. Ito ang golden moment. Ang pagpapakumbaba ng isang Villafuente. Naniwala kami sa mga Villafuente, sabi ni Aling Nena. Ngayon naintindihan ko, masama pala talaga ang ahas sa inyo. Pagkatapos tumayo si Adrian sa gitna ng basketball court, kausap niya ang ilang barangay officials. Ang mga anak ko, sabi ni Adrian. Huwag ninyong tawaging illegitimate. Sila ay mga anak ng pag-ibig. Peers. Samantala si Serena ay nasa bahay. Nalaman niya ang ginawa ni Adrian. Hindi ko alam kung bakit siya gumagawa ng ganito, sabi niya kay Atty. Ledesma. Iyan ang path to redemption, Serena, sagot ni Atty. Ledesma. Ginagawa niya ang impossible para sa puso niya. Sa Villafuente Mansion, nagmamadali si Ramona. Nagbebenta siya ng mga assets ng kumpanya. Tinawag niya ang kanyang abogado. I-block mo ang lahat ng mga shares ni Adrian. Utos ni Ramona. Hindi siya magmamana. Baka malaman niya ang totoo. Ang totoo tungkol saan, ma'am? Tanong ng abogado. Tungkol sa kanyang tunay na ina, bulong ni Ramona. Hindi ako ang tunay niyang ina at ang mana niya hindi legitimate. Kinabukasan, isang press conference ang naganap. Nakatayo si Adrian, mag-isa. Walang logo ng Villafuente. Nandito ako, sabi ni Adrian sa mga kamera. Hindi bilang Villafuente, kundi bilang ama. Aminin ko. Nagsimula si Adrian. Ako ang nagkamali. Nanahimik ako. Hinayaan ko na sirain ng hiya ang dangal ng isang inosenteng ina, si Serena Ramos.
Nagpakita siya ng mga ebidensya ng affidavit at waiver. Hindi gold digger si Serena. Siya ay binalaan at ang pera, iyan ay kasinungalingan lamang ng mga taong gusto lang akong kontrolin. Biglang pumasok si Ramona sa press conference. Nakita siya ng lahat. Sinisira mo ang lahat. Adrian, sigaw ni Ramona. Binalaan kita. Huwag mong gawin yan. Hindi na ako matatakot sa iyo, Tita Mona. Matigas na sabi ni Adrian. Ngayon ko lang naintindihan ang ginawa ko kay Serena. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Tumalikod si Adrian sa mga kamera at lumabas. Hinabol siya ni Ramona sa parking lot. Hindi ka na Villapuente! Wala ka ng mana! Sigaw ni Ramona. Wala kang matatanggap na mana mula sa akin. Walang Villapuente ang magmamana ng utang na loob sa akin. Tumingin si Adrian sa kanya. Maaaring wala akong mana, sabi ni Adrian. Pero may 3 anak akong uwiin. Naghanda ang tondo para sa taunang fiesta. Isang araw ng kasayahan at pagkakaisa sa komunidad. Si Serena at ang 3 anak ay nandoon. Nakita na nila ang press conference ni Adrian. Mama, sabi ni Nara, ang isa sa triplets. Totoo po ba ang sinabi ni Tito Adrian? Ang alin anak? Tanong ni Serena na hindi na siya magtatago. Ngumiti si Serena. Sana anak, sana. Dumating si Adrian. Hindi na siya nagtatago. Naglakad siya sa gitna ng maraming tao. Ang mga tao nakatingin. Walang hiya, walang galit. Puro pagtataka. Adrian! Sigaw ni Aling Nena. Lumapit siya kay Adrian. Salamat anak, salamat sa katotohanan. Yumakap si Aling Nena kay Adrian. Ito ang pag-asa at pagpapatawad ng komunidad. Biglang dumating si Maris at Ramona. Hindi sila invited. Tingnan mo, sigaw ni Ramona. Ang Villafuente ay nakikipagsayaw sa basura. Nawala ang saya ng piyesta. Napuno ng tensyon ang lugar. Umalis na kayo, Ramona, sigaw ng mga tao. Adrian? Sigaw ni Maris. Binalaan na kita. Kung hindi ka aalis, sisirain ko ang mga anak mo. Sa gitna ng sigawan, tumakbo papalayo si Amy, ang pinakamahiyain sa triplets. Naiwan siya, umiyak. Amy, sigaw ni Serena. Hinabol siya ni Serena. Hinabol din siya ni Adrian. Sa likod ng simbahan, nakita ni Adrian si Amy, umiyak. Amy, sabi ni Adrian, dahan-dahan. Ayaw ko po sa akin ni Lola Ramona. Hikbi ni Amy. Lumuhod si Adrian. Niyakap niya si Amy. Hindi totoo yan, anak, bulong ni Adrian. Hindi mahalaga ang sinasabi niya, ang mahalaga, mahal na mahal kita. Naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang koneksyon sa bata. Ito ang kanyang puso na nagsasalita. Pipiw. Nahanap ni Serena si Adrian at Amy. Amy, sabi ni Serena, napaluha. Nang makita ni Amy ang ina, tumakbo siya papunta kay Serena. Lumapit si Adrian kay Serena. Yumuko siya at sa harap ng bata, kinuha niya ang kamay ni Serena at ginawa ang pagmamano, ang paghalik sa kamay bilang respeto. Patawad Serena, bulong ni Adrian. Patawad sa kawalang galang ko. Ito ang golden moment, ang respeto na mas malalim pa sa pag-ibig. Pagbalik nila sa fiesta, nandoon pa rin si Ramona. Kailangan ko nang umalis, Tita Mona, sabi ni Adrian. Hindi na ako magtatago. Hindi mo na kailangan, sabi ni Ramona, may ngisi. Naibenta ko na ang lahat ng shares mo. Wala ka nang matatanggap. Hindi ka legitimate na Villafuente. Wala kang karapatan sa mana. Alam ko, Tita Mona, sabi ni Adrian. Handa akong mawalan ng lahat. Pero may isang matandang lalaki ang lumabas sa gitna ng maraming tao. Ito ang matandang lalaking nakita ni Ramona noong kabanata. Hindi siya mag-isa, sigaw ng matandang lalaki. Ako ang tunay na ama ni Adrian at si Ramona ay walang karapatan na ibenta ang inheritance niya. Nagkagulo ang mga tao. Napalingon si Adrian. Sino ka? Tanong ni Adrian. Ako si Ramon Villafuente, Sr. Sabi ng matandang lalaki, ang kapatid ng yumaong asawa ni Ramona. Ikaw, Adrian, ikaw ang tunay na tagapagmana. Hinawakan niya ang balikat ni Adrian. Si Ramona ang sinungaling. Hindi niya kayang ibenta ang mana mo. Napaatras si Ramona. Nagpanik. Lies! Lies! Sigaw ni Ramona. Pero ang mga barangay officials ay lumapit. Pip-pip. Naramdaman ni Adrian ang isang shockwave. Hindi si Ramona ang totoong tita ko. Ang tatay ko, may kapatid pala. Biglang hinila ni Maris si Ramona. Umalis na tayo, Tita Mona? Sigaw ni Maris. Tumakbo sila papalabas ng fiesta. Sa gitna ng gulo, isang envelope ang nahulog mula sa kamay ni Ramona. Pinulot ito ni Adrian, isang bank statement. Nakita niya ang pangalan. Ramona Villafuentes Pacer, secret offshore account. At ang pinakamalaking deposit ay galing sa Villafuente Company account. Pipiro. Cliffhanger, nagtaka si Adrian. Bakit naglalabas ng malaking pera si Ramona sa kumpanya? Ang pera ba ay para sa waiver na pinapirmahan niya? O may mas malaking lihim pa sa isang pribadong silid? Nakatitig si Adrian kay Ramon Villafuente Sr., ang lalaking nagsasabing siya ang tunay na ama niya. Pwede niyo po bang ipaliwanag? Tanong ni Adrian.
Hindi ako ang stepfather mo, Adrian, sabi ni Ramon Sr. Ako ang kapatid ng tatay-tatayan mo. Si Ramona gusto niyang agawin ang mana mo. Ang totoo, adopted ka ng kapatid ko at ni Ramona. Pero ang mana mo, galing yan sa tunay mong ina. Naramdaman ni Adrian ang isang malaking shockwave. Ang tunay kong ina, hindi na siya nakita ni Ramona. Patuloy ni Ramon Sr. Pagkatapos niyang manganak, pinilit siya ni Ramona na ibigay ka. Pinigilan siyang magpakita. At ang mana na ito, galing sa pamilya ng tunay mong ina. Hindi mo na kailangang magkaroon ng utang na loob kay Ramona. Dahan-dahang naunawaan ni Adrian ang lahat. Ang utang na loob ay isang kasinungalingan. Ang respeto niya ay isang ilusyon lamang. Salamat, Tio Ramon, sabi ni Adrian. Tumayo. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit siya nagalit nang sabihin kong walang masama sa mga anak ko. Pipper. Tinawagan ni Adrian si Serena. Serena, sabi niya, ang boses. Punong-puno ng emosyon. May natuklasan ako. Ang utang na loob ko, walang katotohanan. Nang magkita sila, ipinakita niya ang bank statement ni Ramona. Tingnan mo ito, sabi ni Adrian. Malaking halaga ng pera ang inilabas niya sa kumpanya. Ang pera na iyan ginamit niya para bayaran ng waiver na pinapirmahan niya sa iyo noon. Ibig sabihin, sabi ni Serena, ang pera na ginamit niya para bayaran ng notary public galing sa Villafuente Company, mas malala pa, sabi ni Adrian, matigas. Iyan ay fraud. Hindi lang niya sinira ang reputasyon mo, sinira niya ang Villafuente. Niyakap ni Adrian si Serena. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon mo, sabi ni Adrian. Ginawa ko ito sa loob ng maraming taon. Naging duwag ako. Pipip. Kinabukasan, sa opisina ng Villafuente Company, mag-isa si Ramona. Nakita niya si Adrian. Wala ka ng karapatan dito, Adrian, sabi ni Ramona. Wala ka ng mana. Hindi ako rito para sa mana, Ramona, sabi ni Adrian. Nandito ako para sa katotohanan. Inilapag ni Adrian ang bank statement sa mesa. Ang pera na ito, sabi ni Adrian, ginamit mo para bayaran ang mga tao na sinira ang buhay ni Serena at sinira mo ang reputasyon ng Villafuente. Lies, sigaw ni Ramona. Wala kang mapapatunayan. Mayroon, sabi ni Adrian, huminga ng malalim. Nakausap ko si Tio Ramon. Alam ko na ang totoo tungkol sa tunay kong ina at ang inheritance ko. Hindi mo ako kayang ikontrol. Nawala ang tapang ni Ramona. Tumalikod siya. Iaalay ko ang lahat para ikulong ka, Adrian, banta ni Ramona. Mag-ingat ka. Pipir. Pero si Serena at Atty. Ledesma ay nasa security office na ng Villafuente Company. Gusto naming i-report ang fraud at embezzlement, sabi ni Atty. Ledesma. Ang mga assets ng kompanya ay illegal na ipinagbili at inilipat sa offshore account. Pipipipi. Sa gabi, nag-iisa si Serena sa bahay. Tumingin siya sa isang picture frame, ang graduation picture ng kanyang 3 anak. Napaluha siya. Sana maayos na ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang telepono, si Adrian. Maghanda ka, Serena, sabi ni Adrian. Buksan mo ang TV. Ngayon ko nagagawin ang lahat. Pipipipipi. Cliffhanger. Si Adrian ay naghahanda na para sa pinakamalaking public statement ng kanyang buhay, ang huling hakbang ng kanyang redemption. Ito ang magiging simula ng gulong-gulo sa media at sa pamilya Villafuente. Puno ng reporters ang isang silid sa isang hotel. Walang logo ng Villafuente. Dumating si Adrian. Nakasuit pa rin siya pero ngayon may dangal at tapang sa kanyang mga mata. Nasa bahay si Serena kasama ang 3 anak nanonood sa TV. Mga anak, maghintay tayo, sabi ni Serena. Pierre, magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula si Adrian. Ang kanyang boses matatag. Nandito ako, sabi niya, hindi para ipagtanggol ang pangalan ng Villafuente, kundi para ipagtanggol ang katotohanan at ang puso ko. Ipinakita niya ang bank statement at ang affidavit na nagpapatunay na peke ang waiver ni Serena. Ang lahat ng chismis na kumalat laban kay Serena Ramos, sabi ni Adrian, na siya ay isang gold digger at extortionist, ay kasinungalingan. Sinabi ni Adrian ang lahat, ang pagtatago ni Ramona, ang threatening letters, ang financial fraud na ginawa ni Ramona ay gamit ang Villafuente Company. Ang ginawa ko noon, sabi ni Adrian, tumingin siya sa kamera. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nagsimula siyang umiyak. Ito ang golden moment. Sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng tawad kay Serena Ramos. Sa kawalang hiyaan ko, sa kahinaan ko, sa pagiging duwag ko. Ginawa ko ito dahil natatakot ako sa hiya at utang na loob. Tumingin siya sa kamera na parang kay Serena lang siya nagsasalita. Minahal ko si Serena kahit sandali lang. At mahal na mahal ko ang mga anak ko, sabi ni Adrian. Ang mga bata, sila ang katotohanan sa buhay ko. Hindi ko nahahayaan na kunin pa sila ni Ramona. Hindi na ako aalis. Ibinaba ni Adrian ang microphone. Yumuko siya bilang respeto at pagpapakumbaba.
Niyakap ni Serena ang kanyang mga anak. Umiyak siya. Hindi na ito luha ng hiya. Ito ay luha ng kasiyahan. Isa sila. Kinabukasan, sa korte, ang kaso ni Serena ay dismissed. Lumabas si Ramona at Maris. Sinubukan nilang tumakas pero nakita sila ng media. Ramona, ano ang sasabihin mo tungkol sa fraud? Maris, totoo ba na gold digger ka? Nagkagulo. Biglang dumating si Ramoncier at ang security ng Villafuente. Arestuhin siya. Utos ni Ramoncier nagsimula ang legal process. Si Ramona at Maris ay hinarap ang kanilang mga karma. Sa labas ng korte, nandoon si Adrian, nandoon si Serena. Adrian, sabi ni Serena, hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, Serena, sabi ni Adrian. Kailangan mo lang akong bigyan ng pag-asa. Biglang tumakbo ang tatlong bata papalapit kay Adrian. Daddy, sigaw ni Amy, Nara at Lenny. Niyakap sila ni Adrian. Umiyak siya. Niyakap ni Adrian si Serena. Handa na akong maging buong pamilya, bulong ni Adrian. At PPS, cliffhanger, Adrian ay iniharap si Serena sa isang lumang gusali sa Maynila. Ano ito? Tanong ni Serena. Ito ang Villafuente Company na hindi na sa akin, sabi ni Adrian. Ito ay nilak ni Ramona bago ako nag-press conference. Bakit mo ako dinala rito? Dahil, sabi ni Adrian nakangiti. Simulan natin dito. Itatayo nating muli ang lahat, ikaw at ako, para sa mga anak natin. Ang lumang gusali ng Villafuente Company ay tahimik. Ngayon, ito ay isang simbolo ng nakaraan na kailangang linisin. Nakatayo si Serena sa harap ni Adrian. Gusto mo akong tulungan sa pagsisimula ng bagong kumpanya? Tanong ni Serena. Gusto kong tulungan ka sa pagsisimula ng bagong buhay, sabi ni Adrian. Huwag mo akong tingnan bilang Villafuente na mayaman. Tingnan mo ako bilang Adrian na nag-iisang tatay ng 3 anak mo. Tinitigan ni Serena si Adrian. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang bakas ng kasinungalingan o takot. Handa akong magpatawad, sabi ni Serena. Pero kailangan mong patunayan sa akin na ang pagpapakumbaba mo hindi lang sa media, kundi sa araw-araw. Gagawin ko, sabi ni Adrian. Magsisimula ako sa bahay. Maghahanap tayo ng simple at tahimik na lugar, hindi sa mamahaling subdivision. Matapos ang isang linggo, lumipat sila sa isang townhouse sa isang tahimik na komunidad. Si Adrian ay nagsimulang magtrabaho hindi bilang CEO, kundi bilang salesman ng kanyang bagong, maliit na real estate company. Si Serena, tumulong sa paperwork at marketing. Ang talino niya, nagamit niya. Sa gabi, nagluluto si Adrian. Hindi ko alam kung paano magluto ng adobo, sabi ni Adrian, natawa. Ako ang magtuturo sa iyo, sabi ni Serena, nakangiti. Ito ang golden moment. Ang isang dating tycoon ay natutong magluto ng adobo kasama ang single mother. Ang pag-ibig nasa kusina pala. Dumating si Aling Nena, may dalang lugaw. Serena, sabi ni Aling Nena, ang boses puno ng kasiyahan. Nag-file kami ng petition sa barangay para humingi ng tawad sa inyo. Huwag kang mag-alala, kami ang kasama mo, naluha si Serena. Ang dangal ay naibalik. Nagtapos ang legal process. Si Ramona at Maris ay humarap sa kaso. Dahil sa fraud at extortion plan, sila ay hinatulan. Nalaman ni Adrian na ang mana niya, protektado na ni Tio Ramon. Ngayon, nagdesisyon si Adrian. Serena, sabi niya, hindi ko kailangan ang mana ng Villafuente. Kailangan ko lang ang puso mo. Isang gabi, bago matulog, tumakbo ang 3 anak papunta kay Adrian. Daddy, sabi ni Lenny, ikukwento mo ba ang story mo? O, anak, sabi ni Adrian, ang story ko ay tungkol sa isang lalaking natakot sa lihim at kasinungalingan. Pero natagpuan niya ang katotohanan sa pag-ibig at pagpapatawad. Niyakap ni Adrian si Serena. Handa na akong mahalin ka ulit, Adrian, bulong ni Serena. Sa puso ko, pinatawad na kita. Piyas. Cliffhanger, si Adrian ay kumuha ng isang regalo, isang maliit na wooden locket. Ano ito? Tanong ni Serena. Ito ang simbolo ng bagong buhay natin, sabi ni Adrian. Wala nang hiya, wala nang lihim. Ang maliit na townhouse ay hindi kasing laki ng Villafuente Mansion, pero puno ito ng buhay. Si Adrian, nag-iipon ng sales report sa bagong home office. Si Serena, inuutusan siya. Hindi ganyan ang pag-aayos ng files, Adrian, sabi ni Serena nakangiti. Maging practical tayo. Ang new venture natin kailangan ng system. Masusunod, Ma'am Serena, sabi ni Adrian. Natawa siya. Ngayon, pantay na sila. Si Serena, partner niya sa buhay at sa negosyo, Puso Realties. Isang hapon may kumatok, si Aling Nena. Serena, anak! Sabi ni Aling Nena, hawak niya ang isang bilao ng pansit. Alam kong late na itong handa ko, pero gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa tsismis na pinaniwalaan ko. Naiintindihan ko po, Aling Nena, sabi ni Serena. Tapos na po iyon.
Niyakap ni Aling Nena si Serena. Tumingin si Aling Nena kay Adrian. Adrian, sabi niya, ingatan mo itong babaeng ito. Ang dangal niya, ginto. Opo, Aling Nena, matigas na sagot ni Adrian. Ito ang kapayapaan, ang pagbabalik ng respeto ng komunidad. Isang gabi, nag-aayos si Adrian ng mga lumang kahon ni Serena. Nakita niya ang isang maliit, dilaw na kahon. Old memories. Sa loob may isang lumang, kupas na polo shirt. Ito ang paborito niyang polo shirt. 7 taon na ang nakakaraan. Ang polo shirt na naisuot niya noong gabi na nagkita sila. Ang polo shirt may maliit na tahi sa balikat. Serena? Tanong ni Adrian. Lumapit si Serena. Nakita niya ang polo shirt. Tinahi ko yan, sabi ni Serena. Ang boses, malumanay. Bago ako umalis, hindi ko ito nasuot, pero itinago ko. Bakit mo ito tinago? Tanong ni Adrian. Dahil, sabi ni Serena, tinitigan ang polo shirt. May isang bahagi ng puso ko na umaasa na babalik ka. Kahit sinabi ko sa sarili ko na wala na. Niyakap ni Adrian si Serena. Ito ang golden moment, ang tagong pag-ibig sa loob ng 7 taon. Huwag ka nang magtago, Serena, bulong ni Adrian. Si Ramona at Mariz ay nasa kulungan. Ang fraud ay isang matinding kaso. Wala nang Villafuente scandal. Ang mana ni Adrian ay ginamit niya para sa scholarship fund sa Tondo. Sa gabi, nag-iisa si Serena sa kama. Nakatingin siya kay Adrian, mahimbing na natutulog kasama ang 3 anak. Si Ame, Nara at Lenny nakayakap sa kanya. Sa wakas, bulong ni Serena pinahid ang luha. Huwag kang mag-alala, Adrian. Handa na akong mahalin ka ulit. Kinabukasan, nasa simbahan sila, nag-iisa. Gusto kong magbinyag ulit si Bipin Pabitulit, sabi ni Adrian. Hindi binyag ng tubig, kundi binyag ng apelido. Gusto kong maging Villafuente ang mga bata. Nang walang hiya, niyakap ni Serena si Adrian. Pero, sabi ni Serena, may gusto akong isunod, Adrian. Ano yon, mahal? Tanong ni Adrian. Ngumiti si Serena. Hindi mo ba ako tatanungin? Hindi mo ba ako ipapakasal? Pipir. Cliffhanger. Si Adrian ay nagulat. Naramdaman niya ang init ng pag-ibig at pag-asa. Nakatitig si Adrian kay Serena. Ang tanong ni Serena, simpleng-simple, pero puno ng tapang at pag-asa. Gusto mo ba akong pakasalan? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay umaalog. Ikaw ang dapat na nagtatanong niyan, Adrian. Sabi ni Serena, nakangiti. Lumuhod si Adrian. Hindi niya kailangan ng mamahaling singsing. Serena Ramos, sabi ni Adrian. Handa akong maging buong tatay ng mga anak mo. Handang maging tahanan mo. Will you marry me? Oo, Adrian, sabi ni Serena. Oo, ipibird. Ilang buwan ang lumipas, isang simpleng kasalang naganap. Hindi sa isang high-end church sa Makati, kundi sa maliit na kapilya sa barangay ni Serena. Nandoon si Aling Nena. Nandoon ang mga barangay officials na nakakita ng kanilang laban. Nandoon si Tio Ramon, ang 3 anak, ang flower girls at ring bearer. Beard. Nang magsumpaan sila, tinanggap ko si Serena, sabi ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Tinanggap ko ang kanyang dangal, ang kanyang puso, at ang pagpapatawad niya. Walang hiya, walang utang na loob, walang takot, pure love. Tinanggap ko si Adrian, sabi ni Serena. Tinanggap ko ang kanyang pagsisisi, ang kanyang tapang na bumalik, at ang kanyang puso na lumaban. Ang ating pagmamahalan walang hanggan. Ang resepsyon ay ginawa sa karinderya ni Aling Nena, puno ng masarap na pagkain at tawanan. Ang Villafuente scandal ay naging Villafuente love story. Isang gabi, sa kanilang townhouse, hawak ni Adrian ang isang wooden locket na binili niya. Binuksan niya. Sa loob may nakasulat, ang dangal natin, ang ating dangal. Iyan ang simbol natin, sabi ni Adrian. Hindi ko nahahayaan na mawala pa ang dangal mo. Iyan ang aking sumpa. Alam ko, sabi ni Serena. Pidiudita, si Ramona at Mariz ay humarap sa justice. Walang second chance para sa kasamaan. Ngayon, ang pamilya ay buo. Walang cliffhanger. Ito ang payapa at masayang katapusan ng journey nila. 3 taon na ang lumipas. Ang Puso Realties, ang simpleng kumpanya na itinayo ni Adrian at Serena, ay naging matagumpay. Hindi sa sukatan ng Villafuente, kundi sa sukatan ng serbisyo at katapatan. Si Ramona at Mariz na natili sa kulungan, natalo ng sarili nilang kasakiman at kasinungalingan. Pero ang kwento ay hindi tungkol sa justice. Ito ay tungkol sa puso. Sa kanilang townhouse. Nanonood si Serena at Adrian sa kanilang 3 anak. Naglalaro sa likod ng bahay. Si Ami, Nara at Lenny ay malulusog at puno ng ligaya. Mahal, sabi ni Adrian, hinawakan ang kamay ni Serena. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kapayapaan. Tumango si Serena. Ang kapayapaan niya hindi dahil sa pera ni Adrian kundi dahil sa pag-amin nito. 1.
Ang pagpapatawad, hindi ito madali. Hindi ang mistake ni Adrian ang pinakamahirap patawarin, kundi ang pagtatago niya. Pero ang pagpapatawad ni Serena, iyon ang tanging susi para mailabas niya ang sarili niyang hiya at makabuo ng isang whole family. Pinatawad na kita, Adrian, sabi ni Serena. Dahil nakita ko na ang pagmamahal mo, mas matimbang pa sa utang na loob at hiya. Pipir, to. Ang kapayapaan, ang kanilang buhay ay naging simple. Si Adrian, tinanggap ang simplicity ng buhay ni Serena. Si Serena, tinanggap ang commitment ni Adrian. Ginawa nila ang Amy Nara Lenny Foundation, isang scholarship fund para sa mga single mothers na nahihirapan sa hiya at financial struggle. Ang kanilang laban, ginawa nilang pag-asa. Ang mana ko, Serena, sabi ni Adrian. Hindi iyan akin. Iyan ay para sa mga taong kailangan ng tulong. 3. Ang pinakamalaking aral sa kukwentong ito, hindi ang pagbagsak ng mga Villafuente, kundi ang pagbangon ng isang inang nagpakita ng dangal at lakas. Ang pag-ibig, dapat itong maging matapang, dapat itong lumaban, dapat itong mag-alay ng hiya at obligasyon para sa puso at katotohanan. Pipir. Pumasok ang 3 bata, tumakbo papunta sa kanilang mga magulang. Tatay, sigaw ni Lenny. Mama, sigaw ni Amy. Niyakap sila ni Adrian at Serena. Ang pamilya, buo na ang puso. Sa huli ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang ginto o kasinungalingan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adrian at Serena. Isang patunay na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa takot kundi nagsisimula sa tapang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bawat pagluha at pagngiti ni na Serena at Adrian. Mula sa pinakamadilim na sandali ng hiya ni Serena hanggang sa pag-amin ng puso ni Adrian. Kayo po ang kasama namin sa bawat hakbang. Bilang sumulat ng kwentong ito, hindi po madaling isulat ang mga eksenang puno ng injustice, lalo na ang sandali ng compulsory mediation. Noong pumili si Adrian ng respeto kaysa katotohanan, doon ko po naramdaman ang bigat ng utang na loob at kung paano ito nakakawasak ng pamilya. Pero, ang kwentong ito ay isinulat hindi para magbigay ng sakit, kundi para magbigay ng pag-asa. Kada kwento po na isinusulat namin, ito ay nagmumula sa isang maliit na halaman ng inspirasyon, isang totoong pangyayari ng tao na nagpakita ng lakas at pagpapatawad. Ang kwento po ni na Serena at Adrian ay isang paalala na sa gitna ng bawat kasinungalingan, mayroong isang tanglaw ng katotohanan na hindi natin kailanman dapat patayin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa ating sarili, upang maging malaya. Pero bago po tayo magpaalam, may isang katanungan na hindi ko po maiwasang itanong. Kung ikaw po si Serena, matapos mong makita ang pagpapakumbaba ni Adrian sa karinderya at sa media, kaya mo rin ba siyang patawarin agad-agad o mas maghihintay ka pa? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Para sa amin, ang inyong mga comment at likes ay ang aming inspirasyon at gabay. Kung naantig po ng kwentong ito ang inyong puso, pakishare po ito sa inyong mga kaibigan. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na kwentong puso hanggang sa muli at patuloy po tayo ng magmahal. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.